Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Toto is enjoying licking and sipping and eating that popsicle ice cream pop. Our vocabulary term is unruffled. Unruffled. Si Toto kumakain ng ice cream pop. Ang unruffled mga sombreros ay adjective. Ito yung mga tawag sa tropa mong kalmado, no? May mga taong gano'n nagkakaroon na ng commotion, no? Sila nakagano'n lang pa din. Patingin lang pa din. Kalmado pa. May mga tropa tayong gano'n, no? Ang mga possible synonyms natin dito ay calm, cool, unperturbed. Kung napanood yung vlog natin about imperturbable, so ito po yun, parang synonyms po nila, etc. At pag ginamit naman sentence, let it fly, Mr. Dictionary. Seeing the toilet cleanser burning, Percy remained completely unruffled. Unruffled. Cleanser, cleanser. For American English, NS is pronounced as NZ. NZ as in cleanser, cleanser, transition. Transition, transaction, yada yada. Percy. Do you know Percy Spencer? Si Percy Spencer mga sombreros ay isang American physicist at inventor. Siya po ang nag-imbento ng microwave oven. Pero alam niyo ba na siya ay grade 5 lamang at nag-drop out sa school at the age of 12? Kung kaya ay kailangan niya magbasa ng mga textbooks, magbasa para isa sa mga terms sa kanya ay self-taught engineer kasi siya lang mismo ang nagturo or nag-experiment, nag-explore, no, para lang matuto or para ma-achieve ang kanyang experiment or ang kanyang invention today. At isa pa dito mga sombreros, ang pinakaunang isinalang na lulutuin sa microwave oven niya ay ang popcorn, pangalawa naman ang itlog na sumabog sa isa sa mga nag-experiment doon. Ang oven mga sombreros ay mainit, no? Pero ayaw natin ng mainit na ulo. Basahin po natin Proverbs 14:17. Ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Proverbs 14:29. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Revelation 3:15-16. Sabi dito, alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. That was Jesus Christ speaking. So maraming senaryo ang mainit mga sombreros na maraming parang implications sa Bible. Pero sasabi dito, kapag ang tao mainit ang ulo, no, yun po yung hindi maganda. Pero yun nga, kapag hindi tayo mainit sa ating pagmamahal, sabi ni Jesus Christ dito, pagmamahal sa kanya ay yun po yung kanyang isusuka or parang hindi tayo tatanggapin sa langit mga sombreros. That is why it's very important to read, love, and obey what's in the Holy Bible. Itlog mga sombreros, ang egg white mga sombreros or ang puting bahagi ng itlog mga sombreros ay may 90% water at saka 10% tamang ang protein. Habang ang egg yolk naman or ang kulay dilaw, ito po yung sagana sa protein mga sombreros at meron pong tubig. Meron din mga minerals kaya ng vitamins A, D, phosphorus, calcium at saka riboflavin. Pero yun nga, no, pag nasobrahan ka ng itlog, advisable 2 eggs per day mga sombreros. Pero pag high blood ka, nako, hindi po ito advisable sa mga hindi masyadong advisable siya pero huwag masyadong marami kasi lahat naman talaga ng sobra ay nakakasama. Ayan, nag-advise na tayo dito. Muli po, ito po si Kasumbrerong Dennis, aka Kuya King 2.0 at nagsabi, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, nagsisabi ang lalag, nagsisabi love, patuloy sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Delicioso. Banana. Vocabulary term has two valid pronunciations. Plural or puerile. Mr. Dictionary is using Plural my or big plural? book. Wait a minute. Sa akin ang big. Ang plural or plural mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa pagiging ugali at isip bata or pagiging sili na mga or katangahan na pag-uugali or attitude or pag-iisip mga sombreros. Medyo pangit. Ang mga possible synonyms natin dito ay childish, silly, immature, trivial, etc. At pag ginamit naman ng sentence, let it fly, Mr. Dictionary. Si Toto, parang itong plural eh. Since Toto is 33 years old already, I do not find his plural behavior appropriate. Plural or puerile? Konting kalaman mga sombreros. Nabanggit ni Mr. Dictionary ang 33. Alam niyo ba na si Jesus Christ ay natapos niya ang kanyang misyon or napako siya sa krus when he was 33 years old? Si Jesus Christ mga sombreros ay 33 years old when he finished the ministry or the mission na binigay sa kanya ni God the Father dito sa lupa upang i-save at iligtas ang sangkatauhan. Basahin natin, no, ito yung kanyang pagkabuhay muli. Matthew 28 verses 5 to 6. Sabi dito, sumagot ang anghel sa mga babae. No, kasi di ba pumunta yung mga babaeng to sa libingan ni Jesus para tingnan ang kanyang katawan. Na sinasabi, may mga anghel daw, huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Ito ay sapagkat nabuhay na siya ayon sa sinabi niya. Halika kayo at tingnan ninyo ang dakong pinaghigaan sa Panginoon. Revelation 1:17-8. Sabi dito, pagkakita ko sa kanya, this was Apostle John, no, na pinakita sa kanya yung vision or yung mangyayari sa huling panahon or sa end of the world. Para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ito, si Jesus, ang simula at ang wakas, no, the beginning and the end. At ang nabubuhay, at nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. He is alive forevermore and forever. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Grabe, no? Nakaka-amaze yung salita ng Panginoon. He was 33. Sino sa atin dito mga 33 years old? And you accomplished everything as if you had perfectly done every single detail ng buhay mo na ito na, kompleto na ako sa buhay. I'm settled. I got what I desired. I have everything in my hand. I have pleasures. I have riches. I have wealth. I have a good and happy family. I have friends that are Christians believing in Christ. I have, pero wala. No? Wala sa atin. Every person, every individual on this planet ay may desire kapag habang nabubuhay pa, may plano talaga. Not unless kapag mentally challenged po tayo, ay talagang hindi na po, parang wala tayo plano sa buhay, no? Pero yun po, ito ay isang reminder sa atin na ang buhay dito sa mundo is not perfect because God set or placed something or somewhere in heaven. Doon sa heaven ang pinaka-perpektong lugar para sa atin. Kung kaya hindi natin makita dito yung parang perpektong buhay. Walang problema, walang iyakan, walang hidwaan, walang chismis, walang fake news, walang misinformation, disinformation, walang, alam mo yun, walang siraan, walang paglalasing, walang mga Diyos-Diyosan. Only in heaven we can find the perfect peace, the perfect joy, the perfect happiness, the perfect love, the perfect place na maaari nating tirhan forever and ever. That is why wag kang magtataka, kaibigan, kasombrero, kapag ba't ang daming problema, hindi pa natapos yung isa, nandun na naman yung isa, nandito na naman yung isa, minsan yung harap mo, hindi joke lang, minsan yung kasama mo sa bahay, no? Parang gano'n, no? Ito yung buhay because always remember na hindi ito yung perfectong lugar. That is why sinasabi nga ng Panginoon na wag nating ituon o wag nating masyadong bunuin or spend yung ating buhay na talagang nakaset dun sa temporary things. Kapag ang buhay mo ay talagang nakabuno sa, alam mo yun, nakaspend ka sa, or nakaset yung mind mo parati sa Panginoon at sa paggawa ng kanya mga pinapagawa na naka-indicate sa Bible, tama po yun. Pero kapag you are parang, alam mo yun, nabulag ka ng mga material na bagay,
yung mga ganitong mga, mga kayamanan lang talaga nakatuon at wala sa Diyos or sa Gwan for the purpose of your own, not for the purpose of God, then dun po tayo nagkakamali. Let's make our path straight or right by the word of God, saying na ito, no, Jesus Christ himself is the ultimate goal of our life, na makilala siya at mahalin natin ng buong lakas, isipan, puso at kaluluwa. Yun, sinukuha rin. And then yun po, no, huwag po tayo magtaka. Alam ko marami sa atin nahihirapan, marami sa atin na may mga problema, but let's stick to that mindset or changed mind na talagang hindi dito makita natin ang perfectong lugar. That is only found in heaven. Kung kaya, set our goals sa mga heavenly things, whatever is true, whatever is pure, whatever is right, whatever is noble, whatever is holy, ay iset natin doon sa ang ating mind, mga kasambreros sa ating buhay. And our family as well, no? Idamay natin sila sa goal na iyon, which is heavenly. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Bible. Doorknob. Ang doorknob, mga sombreros, ay na-invento ng African-American na si Osborne Dorsey taong 1878. At imagine niyo po, or nakakamanghang ba isipin, na he was just 16 years old nang na-invento niya ang doorknob. Siya po ay nanirahan dati sa Washington DC, and there's only limited file or document ng kanyang personal profile, mga sombreros. Pero yun po, no, he never imagined, kasi ang trabaho niya dati ay isa lamang siyang butcher, no, tagakatay ng mga hayop sa slaughterhouse. Pero he changed the way of living ng mga tao, lalong-lalo na sa Amerika, na unang nakagamit ng doorknob, mga sombreros. Muli po, ito po mula po rito sa Camellia Village sa Tagum City. Ito po si Kasombrerong Dennis na nagsabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat, mga sombreros, at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech. Sa pula silang aking tuwa wala. Ito si Kasombrerong Manok. Hindi nawawala yung kapatid. Sabong nowadays is very dangerous, perilous, and sometimes it may cost your life. Total death. Our vocabulary term is queasy. Queasy. Kain ang manok ni Toto. Ang queasy, mga sombreros, ay adjective. Meron po tayong dalawang possible definitions dito. Una, ito yung parang nasusuka ka, no? Ang possible synonyms po natin dito ay nauseating or nauseous. Kung napanood niyo yung vlog natin about nauseating. Daming pronunciation. Ang pangalawa po, or upset, no? Etc. Ang pangalawa po, ito po yung marami kang parang concern ka, no? Marami kang parang may inaalala ka or worried ka. Hindi ka mapalagay, uneasy ka. Ang mga possible synonyms po natin dito ay uneasy, concerned, worried, etc. At pag ginamit naman ng sentence ay ibigay mo na Mr. Dictionary. Leo or Leo does not eat egg yolk when traveling by boat because it makes him queasy. Queasy. Which one would you like? Egg white or egg yolk? Yolk. L is actually silent as in almond, salmon, walk, talk, yada yada. Leo. Do you know Leo Oracion? Si Leo Oracion, mga sombreros, ay ang pinakaunang Pilipino na nakarating sa tuktok ng Mount Everest na pinakamataas na bundok sa buong mundo. Siya po ay nakarating sa tuktok May 17, 2006, habang si Romy Garduce naman ay May 19, 2006. 2 araw lamang po ang pagitan. Ang queasy, mga sombreros, ay speaks about vomit or suka. Basahin po natin Proverbs 26:11. Ang tao na nanatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Proverbs 23:6-8, huwag kang makikain sa taong kuripot, ni nanasain man ang masarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain, at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Ay, nako, mga sombreros. So, Tagalog naman po siya, so naintindihan naman po natin. So, let's read, love and obey what's in the Holy Bible. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech,
At sa tawa, syempre, si Toto ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, nagsisimula, lalo nag-faith of love, patuloy na subscribe sa ating pagpapagasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!